matapos niyang patayin ang kanyang sariling anak ay nakapag-TikTok pa ito at nag-post pa na parang wala lang nangyari. At kaya niya daw ito nagawa dahil sa kalagitnaan ng pagsisiping nila ng kanyang boyfriend ay naistorbo sila ng kanyang anak. Siya si Nicola Priest mula sa UK at si Nicola ay super obsessed sa kanyang sarili. Ngunit sa kasamaang palad, nung 17 years old siya ay nabuntis siya. Nanganak siya ng isang napaka-cute na baby girl na ang pangalan ay Kaylee. Mula sanggol hanggang 3 years old si Kaylee ay hindi siya inaalagaan ng kanyang ina. Ang malala pa neto ay inaabuso ni Nicola ang kanyang sariling anak. Hindi niya ito binibigyan ng pagkain at minsan pa pinagbubuntulan niya ito ng galit at binubugbog ito. Si Nicola naman imbes alagaan ang kanyang sariling anak ay mas inatupag nito ang pagtitiktok dahil gusto niyang maging influencer. Nagkaroon ng boyfriend si Nicola at yung boyfriend niya isa pa na umaabuso doon sa kanyang anak. Kung dati si Nicola na lang ang nangbubugbog kay Kaylee, ngayon pati yung boyfriend niya. Hindi nila pinapakain yung bata, hindi rin nila pinapaliguan na halos umabot ng 2 buwan na hindi ito naliligo at ginugutom nila ito kaya't napipilitan ng bata na kumain na lang ng mga bulok na pagkain at minsan natutulog na lang ito ng halos walang kain. Ayon pa nga sa mga report, sa sobrang nakakaawa ang sitwasyon ng bata, nakikita ng mga kapitbahay na si Kaylee ay kumakain na ng damo sa sobrang kagutuman nito. Isang araw, busy si Nicola at ang kanyang boyfriend na nakikipagtalik sa isang kwarto at iniwan nila si Kaylee sa kabilang kwarto na umiiyak ng paulit-ulit. Narindi ang magjowa sa ingay ng iyak ng bata kaya't pinuntahan ito ni Nicola at sa kanya ito paulit-ulit na binugbog. Nawalan ng malay ang bata, ngunit iniwan ito ng kanyang ina at pinabayaan at bumalik sa kanyang boyfriend upang ituloy ang kanilang pagtatalik. Kinaumagahan naman pinuntahan ni Nicola ang kanyang anak, ngunit nalaman niya na dito na pala ay nawalan na ito ng buhay. Namatay si Kaylee sa sobrang pangbubugbog sa kanya ng kanyang ina. Agad namang inaresto ang magjowa, ngunit ito yung nakakalungkot dahil nakulong lamang ang magjowa ng 16 years. At sinasabi ng ilan na hindi ito sapat sa ginawa nilang karumal-dumal na krimen kung saan binawian nila ng buhay ang isang bata.